Way laylain kung dili si Senator John Perfecto Ombat. Palakpakan. Hello. Hello everyone, magandang umaga sa lahat. Hello? Hi! Gising pa ba kayo? Oo, malamang. Okay, no? So, yun. Parang ang saya-saya. Medyo na-late kami kanina kasama ko yung brother ko, and then yung kanyang kaibigan na ating isa sa mga monitoring din, no? At maraming salamat dahil sabi ko nga, malapit lang siguro talaga yung ano. Okay lang ba mag-Tagalog din? medyo nasanay na. Anyway, I am June Ombat from Yanga, Surigao del Sur. Originate yun ang among pamilya sa Surigao. So we are lumad din. Mga lumad, tribo Manobo. Manobo yung tatay ko. Yung mother ko is Chinese, mestiza Chinese. So naghalo-halo na. So ang ganda na, no? Parang napapanahon, no? Napapanahon na kung saan pinagtagpo yung ating mga layunin. Tama ba? Tama. Hello? Yung mga layunin parang pinagtagpi-tagpi. At ngayon, tayo ay nagkatagpo at pinagtagpo para sa isang magandang layunin. Diba? Hello? Ayan, mag-usap-usap lang muna tayo dito habang tayo ay may hinihintay. At para marinig din natin yung mga kanya-kanyang opinion sa bawat isa kung bakit, no? At maybe, and I believe that everyone has a purpose. Tama? Mayroon tayong kanyang-kanyang mga purpose o kung bakit nangyari at bakit nandito tayo ngayon sa mga oras na ito. Tama ba? Yes! Ini-expect nyo ba na mabilong kayo sa GO1? Ha? Iniisip nyo ba yun? Ha? Hello. Kaya kahit yung mga kasama ko, mga appointed senators, mga member ng GO1, GOI, so siguro naman hindi nyo rin inisip na mabilong kayo in this kind of organizations. Okay, so simplihan ko lang kayo at baka yung iba kasi dito baka may nakakilala rin sa akin. Kung alam niyo po yung Hugpong Federal Movement of the Philippines, sinong nakapamilyar? Wala? Wala. So mayroon din, no? So isa po ako sa mga National Board of Director ng Hugpong Federal Movement of the Philippines during the time po ni Tatay Digong. So we are one of the backbones, mga leader po kami talaga na disseminate ng information about sa federalism. Okay? So, it's so happy na tayo din ay nagsusulong ng federalism. Tama ba? Hello, sabi ko nga maganda ito dahil nga ito yung sinisulong natin, lalo na sa ating mahal na Pangulong Duterte, na kaso nga lang, ito ay naudlot at hindi ito natuloy at hindi pinayagan at maraming humaharang. Tama ba? Tama. Hello? Yes! Okay, so yun. Isa rin po ako sa mga regional director ng Mimaropa, then isa ako sa mga national speaker. Okay? Umiikot po ako ng buong Pilipinas, nagtuturo lang ng federalism. Kasama ko dati si Undersecretary Yusek Ipimaco Dinsing III ng DILG. Hello! Yes! So halos lahat yan, mga kasama ko sa mga national agency yan sa DILG. So yun, maraming nagtaka kung bakit, ano bang meron? Bakit tayo isa sa mga naglalayon o nag-iim na gusto natin magiging federal ang ating bansang Pilipinas? Tama ba? Napakaganda nga yung sinasabi at binitawan ni engineer, ni tatay, ano? Na katulad ng ating mga kayamanan dito sa Mindanao, more particularly in Surigao del Sur and del Norte. Tama? Mga senator natin sa Surigao. Palakpakan nyo muna yung mga sarili nyo. Natutuwa ako sa inyo, no? Okay. So yun. Kaya nga, isa sa mga napakagandang advokasya ng ating mahal na Pangulo na talagang maituloy
or magkaroon ng katuparan ang layunin niya na magiging mag-transform o mag-iba naman tayo ng sistema ng panggoberno. Itong federalism. Kaso nga lang, medyo nagkasira-sira yata ngayon sa panahon na nangyari yung sa Surigao del Sur. Surigao City. Am I right? Yes. Diba? Nagkadamay-damay na tuloy. Na which is, ito yung mga matitino. May mga organization na nadamay tayo. Pati yung mga, hindi lang tayo, pati ibang mga tribo. Tama ba? Hello? Napansin niyo ba yung nangyari sa Surigao City? Oo, they are claiming na sila lang daw yung makapangyarihan. They are claiming na sila may authority. Tama ba? Pero maling moves po yun. Maling akala po nila yon. Akala nila na sila na ang makapangyarihan. Pero tandaan natin, wala talagang makabali sa ating panggoberno na batas dito sa Pilipinas. No one is above the law. Tama? Yes. O, kaya ito ngayon, tignan mo yung consequences nila ngayon. Anong nangyari sa kanila? Okay? Ang nangyari sa kanila ay makukulong na sila. Sila tuloy ang napapadlakan ngayon. Diba? Anyway, back tayo doon sa ating mga layunin. Gusto ko lang tingnan yung sinasabi na yung isa rin sa mga in-advocate ni Mother Queen. Palakpakan mo natin ating Mother Queen, Santa Helena. Sila Concepcion. Palakpakan. Kaway-kaway naman dyan, Madam Queen. Ayan, so. Ako natutuwa, kaya nga ako gusto ko rin maging part sa sinusulong isang organization na dinadala ni Mami, no? Na kung saan napakaganda naman talaga. Tama ba? Tama. Sino bang mga nagsusulong na, at sino bang, we are blessed. Ganito lang, we are blessed dahil mayroong nagtiwala sa atin na ina-appoint tayo bilang mga senators. Tama ba? Tama. Hello, yan. Gusto kong tingnan ito. Tinatanong ko nga sa sarili ko na may puntos din si Mami Queen. Sabi ko nga, ano bang mga background namin? Bakit nito sabi kami sa mga, ano bang qualification? Something like that. So hindi natin mawala sa ating isipan. Tama ba? Tama. But still, naniniwala si Mother Queen na may kapasidad tayo. At naniniwala siya na may kakayanan tayo para maglingkod sa mamayang Pilipino. More particularly, dito sa ating minamahal na Mindanao. Tama ba? Tama. Palakpakan ninyo yung sarili ninyo dahil may nagtiwala sa atin. Isa na ako doon. So yun, no? Gusto ko lang pagdiinan. Bakit gusto natin isulong ang federalism? Because of the power. Tama? Ang kapangyarihan po sa national ay ibababa na po dito yan sa region. Tama ba? Tandaan natin, we are one of the richest region in the Philippines, Caraga region. We have a lot of minerals. Tama? Tama. Okay. Number one, ang Caraga region na in terms of minerals, sabi nga ni engineer kanina, dito matagpuan sa Caraga, sa Surigao del Sur at sa Norte. Tama? So yun, itong federalism, itong federal system form of government, ito ay pagbabahabahagi ng kapangyarihan from the national going to regional states. Tama? Gusto ko lang linawin ha. Gusto ko lang linawin kasi ngayon ang gulo, 'di ba? Ang kapangyarihan ay nasa national lang lahat. Nasa Malacanang lang tayo nakatutok at kung anong sabihin ng mga congressman doon sa legislative at kung anong sabihin ng presidente, yun lang po ang masusunod. Tama ba? Walang kapangyarihan ang estado natin dito sa Caraga region. Gusto ko lang linawin. Bakit? Ano bang tawag dito sa ating Caraga region? Ang Caraga region ay parang, sasabihin natin parang Caraga, Butuan City, State of Caraga. So, federated states na ang ating mga regions. Sa panahon na yan, ang kapangyarihan ay ibababa na sa atin dito sa region. Meaning, mas lumawak ang kapangyarihan ng bawat states or bawat regions dito sa regional level. At ang kapangyarihan ay mas lalong lumawak at tayo na ang mamahala sa ating region. Tama ba? Then all of our resources, lahat ng ating meron kung ano man tayong yaman sa
region natin, panghawakan at pagyamanin natin, tayo na ang nabang. Palakpakan po ninyo. That's the federal system form of government. At isa pa, lahat ng resources ay atin na, no? At lahat po ng respeto dito sa rehiyon at sa bawat region dapat magrespetuhay na. Tama ba? Tama. Dahil mag-create na po tayo ng kanya-kanya mga palukala at batas na kung saan ang mga batas na yun ay naaakma at applicable lang sa ating rehiyon. Tama ba? Yes. Hello! Hello! Okay, parang gulatan lang, no? So yun ang nangyayari. Ngayon, we have a lot of laws. Maganda mga batas kahit sino pang presidente na dumaan sa Pilipinas na administrasyon, lahat naman ng mga batas na implement ay napakaganda. Tama ba? Tama. Hello? Pero may mga batas tayo sa Pilipinas na hindi applicable sa bawat rehiyon. Tama ba? Example lang, dito sa Maguinda, may mga batas din dito na hindi applicable. Dito lang sa Butuan City, may mga batas na hindi applicable din sa ating lugar. Tama ba? Okay, meaning may mga batas tayo sa Pilipinas na hindi natin kailangan sa ating rehiyon. Tama ba? Kaya ang rehiyon natin ay magkaroon na ng chance kung paano natin lagyan ng magagandang batas at mag-implement tayo ng batas na naaakma sa ating rehiyon at applicable sa ating rehiyon. Tama ba? Sa ating federated states. Nakuha nyo ba? Hello? At sa panahon na yan, dito rin natin maranasan na lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay kumukuha ng mga requirement, certificate, kung ano man mga papilis. Pumupunta pa tayo sa national. Tama ba? Tama. National agencies. We spend more time and money. Tama ba? Tama. Kung kunting pirma lang, punta tayo sa Department of Education, Department of Agriculture, lahat ng ahensya ng gobyerno. Pupunta pa tayo. We are from Mindanao, pero namamasada pa tayo. We are wasting our money and time. Tama? Tama. Sa panahon na magiging federated state na, magiging federal government nating bansa, lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay ibababa na po yan dito sa ating state, sa ating region. Palakpakan po ninyo. Naunawaan niyo po yun? So meaning, ang panggobyerno natin ay kakalabitin na lang natin. Nandyan na lahat ng ahensya ng gobyerno, Department of Education, DSWD, DILG, at kung ano pa, Department of Health. Tama ba? Yes. Gusto niyo ba yan? Yes. Yun po ang gusto ng ating Tatay Digong sa panahon. So sa panahon nung kami ay nag-iikot at kami ay nagtuturo din kami sa universities, sa lahat ng buong LGU, isa po tayo sa nagtuturo doon, no? Kayo nakikita niyo yun, nabivisualize niyo po yung kagandahan? Nabivisualize niyo? Yung kagandahan compare sa unitary form of government ngayon. So yun doon na. So we have to respect. Irespeto natin ang batas natin dahil ang lahat ng states sa buong Pilipinas, magkakaroon din yan sila ng mga batas na which is applicable din sa kanila na wala sa atin. Tama ba? Halimbawa, palukala nila doon. Okay magpakasal sa region 2, Region 1, Region 5, magpakasal ang mga bading at mga bakla. Mga tumboy, homosexuals, ganun, something like that. Like example, no? Irespeto natin yun dahil batas nila yun. Tama ba? Tama. Okay. So yun. At irespeto rin natin kung ano ang magiging batas natin dito sa Caraga region or state of Caraga. Tama ba? Tama. Then, sa panahon na yan, hindi na tayo kailangan na pupunta pa ng Manila, sa Cavite dahil lahat ng economic zone nandoon. Tama ba? Ituloy yung pagkakaiba, kawawa tayo. Lahat ng senators halos nandoon sa Manila. Tingnan natin ang Mindanao, ilan lang yan? Ilan state, ilang region? Mayroon tayong 6 na region dito sa 5 o 6. Sa Mindanao lang na part ha? Ilan ang senator natin ngayon? Bongo, si De La Rosa, Bato, Pimentel, Suberi, ilan? 5, no? 5. Pero kulang. Pagdating naman sa Visayas, ang mga senators doon ay ilan lang. 3 regions ang Visayas. Ilan lang. Halos hindi nga nila kilala yung senator nila. Sino? Parang wala na yata ngayon, no? Kasi dati si Drilon lang. Tama? Ngayon parang wala silang senators ngayon. Wala silang senator sa Visaya.
pagdating sa Luzon, doon nag-uumpukan lahat ng mga senators. Tama ba? Kaya walang rason na kung saan i-provide at madali nilang i-provide ang pangangailangan ng bawat welfare nila or bawat mga tao or constituents nila doon. Tama ba? Tama. Lahat din ng mga economic zone, halos nandun na lahat ng factory. Hindi na sila namamahagi dito sa atin na kaluwag-luwag sa Caraga region. Kaluwag-luwag sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 regions to 7 to 9 regions. Ang luwag ng mga lupain, pero sinisiksik nila sa Laguna, sa Cavite, sa Bulacan, na samantala ang daming tao dito sa Mindanao at Visayas. Tama ba? Tama. Dito sa Davao, wala man tayong economic zone. Dito sa Cebu, may economic zone. Sa Cagayan, may economic zone. Wala, di ba? Kaya sa panahon na yon, we have the right na mag-engage tayo o mang-imbita tayo sa panahon na yan. May karapatan na tayo na mag-invite tayo ng mga negosyante in terms of business, trade. Tama ba? Hello? Tama. Direkta na yan sa ating region, hindi nadadaan ng Malacanang. Hello? Tama ba? Maganda ba? So yun sana ang mangyari sa atin sa panahon na ito ngayon. Kaya kaya na nating i-develop lahat ng regions dahil ang kapangyarihan at resources at mga senators ay nandito na sa atin. Sa panahon na yan, dapat mayroon tayong 3 or more senators sa bawat regions. Tama ba? Yes. Para ang ating mga leader ay tapikin na lang natin, parang tapikin na lang natin ang mga leaders natin, mga umupo sa ating panggobyerno. Kapitbahay na lang natin. Tama ba? Hindi na tayo pupunta ng Malacanang or Senate or Congress para lamang kausapin sila. Mayroon na tayong sariling parang Malacanang sa ating regions. Tama? Maganda ba? Yun po ang kagandahan ng federal system form of government compare sa unitary form of government. Pag unitary form of government kasi, uniform ang mga palukala. Tama ba? Uniform din ang sistema. Pag isang order ng president na itong gagawin mo, yun ang gagawin mo. Then sa panahon na yan, kung anong kita natin, halimbawa Caraga region ay kikita ng 100 billion a year. Ito po ay maiba na. Hindi tulad ngayon, ang 100 billion ay hinahati po yan sa 60 to 40. Ang 60% ngayon ay napunta sa Malacanang or sa DBM or Department of Department of Budget and Management. Ang 60% doon yun mapupunta. Ang 40% ay ibabalik yan dito sa atin. Hello, nakikinig pa ba kayo? Yes! Ibabalik sa atin ang 60% sa 100 billion, 40 billion lang ang naibalik sa Caraga region. Ang 60 billion ay nandoon sa Malacanang. Ilang provinces ang composed of Caraga? Halos 5 province ba tayo dito? Ilang munisipyo yan ang maghahati-hati. Kaya kunti na lang ang natira sa atin. Hello! Tayo naghirap, tayo nag-invest, tayo ang pinaka-source ng pinaka-income. Sila ay humahawak lang at winawasak lang nila ang ating pinaghirapan at ginawa lang nila kung ano-ano mga palukala na wala namang silbi. Yun, isa sa mga word na corruption. Tama ba? Tama. Hello! Kaya may mga project ngayon, sobra. Ang dami-dami mga project na magaganda. Kaya, halimbawa si Mayor, tayo, mga senator, Mayor, si Mayor nag-propose ng billions, 1 billion, example, 1 billion na project proposal, sinabit niya sa DBM, Department of Budget and Management. Tama? Then, alam niyo man, sa Malacanang, ang daming mga chef cook. Tama ba? Maraming nagluluto-luto doon, maraming marunong magluto. Okay na aprubahan ang project ni Mayor. 1 billion. Siyempre, lulutuin niya sa Malacanang, pagkaluto noon, ang daming tumitikim dyan. Tama ba? Yes! Ang daming mga chef cook dyan. Tapos pagbaba sa senator, aprubahan naman yan. Pwede bang matikman? Pagbaba sa Congress, pwede bang matikman? Pagbaba sa governor, pwede bang matikman? Kaya tingnan mo, simento natin parang ampaw. Tama ba? 1 billion ang project, ang dumating na lang sa atin ay 100 million. Realidad. Tama ba? Kaya kawawa tayo, gumising na po tayo. Yung po sana ang dapat natin gawin na dapat we have to open our mind na ito palang napakagandang layunin na isa rin sa sinusulong ng ating Mami Queen, no? Pampakam na si Mami. Patawa-tawa lang. Ano?
na dapat sana ganun dapat ang ating maranasan sa panahon na ito. Kumbaga, tikman natin ang panibagong sistema ng panggobyerno at tikman din natin yung mga taong pinagkatiwalaan or tikman din natin sana yung mga taong gustong magiging lingkod ng ating bayan. Hindi yung sila-sila na lang lagi, tama? Let us build a new faces. Let us build a new tawag dito. Mag-ano sana tayo ngayon ng mga bagong mukha na kung saan ay mga potensyal. Maraming potensyal sa Pilipinas, pero saan ngayon? May mga doctors, engineers, saan sila ngayon? Nasa ibang bansa dahil hindi nila na naramdaman yung support ng ating panggobyerno dito. Tama ba? Doon sila nag-perform sa ibang bansa, doon sila nakilala, na kung saan dapat dito sila sa ating manaybihan. Tama ba? Tama. Doon sila nag-explore, doon din sila nakilala. Ang daming magagaling dito, hindi lang natin sila sinubukan. Kaya ngayon, subukan natin ang mga senators natin ngayon dito ng mga appointed. Pagdating ng panahon, sana makapag-perform din sila ng kung saan ay talaga nang wala tayong mga masabi sa kanila. Tama ba? Palakpakan po natin sila. Yun po. So, naintindihan nyo ako, kaya yon. Kaya ang last ko na itong development. Ang regions natin ay may kakayanan ng mag-develop kung anong pwede nating i-develop sa sarili nating region dahil ang resources, ang kapirahan at kayamanan at kapangyarihan ay hawak na po natin. Hindi na po hawak ng Malacanang. Naintindihan niyo po ba? Yes! Okay, that's all I can say. Once again, good morning and God bless us all.